Umatras. Umatras po mga kaibigan si Baste. Si Baste Duterte umatras sa kanya mismong paghahamon dito kay General Torre, PNP Chief. Paghahamon na suntukan. Ayaw naman siyempre, ayaw naman bumaba sa ganung level ni General Torre, kaya ginawa niyang medyo decente ang laban. Boxing. At may mga ikangay para sa good purpose. Para sa mga biktima ng baha o kung sino mang mga nangangailangan ng mga Pilipino. Hindi po yung kondisyon. Yun po ay inelevate lang ni General Torres sa isang desente na labanan ang kanilang suntukan. So nakita sila na nagte-training pareho, pero ngayon ano nangyari? Umatras si Baste, at ang kanyang pag-atras ay itinago niya sa di umunay kondisyon na bago raw sila maglaban ay kailangang mag-hair follicle test lahat ng pinuno ng gobyerno. Hindi naman niya sinabi na silang magkakapatid ay mag-hair follicle test. So kung ako yung tatanungin, dapat silang magkakapatid ay maunang mag-hair follicle test. Siya, si Pulong, si Kitty, at si Sara. Dapat silang mauna. Ako yan ang kanilang mga hamon. Pero anyway, baliwala kayang hamon na yan. Yan ay para mo na rin sinabi na ayaw kong lumaban, ako ay natatakot. Yun lang ang ibig sabihin yan. Takot siyang lumaban kay General Torre. Sa kabila ng katotohanan na 18 taon ang edad sa kanya ni General Torre. Kasi ito si Baste ay 37 years old, 5'8 ang height. Si General Torre naman ay 55 na. 18 taon ang kanyang tanda dito kay Baste. Yun lang hindi natin nakuha ang height, pero palagay ko hindi rin bababa sa 5'8 ang taas nitong si General Torre, kasi matangkad siyang tingnan. Baka nga ito yung mga 5'9, 5'10 sa aking estimate. So maganda sana ang labang ito. Pero yun nga, umatras si Baste, at tingnan natin kung siya ay mapapahiya, kasi dinudumog na siya ngayon ng mga netizens dito sa cyberspace at talagang tinatawag siyang duwag. Pati ako ay tinatawag ko siyang duwag. Anyway, yan naman ay talagang karakas ng mga Duterte. Mahilig lang silang mambluff. At hindi naman sila nakakalis dyan sa kanilang lugar, sa kanilang teritoryo, Davao City. Hindi naman sila makalabas dyan at makapaghamon sa labas ng Davao City. Dyan lang sila, puro ngak-ngak lang sila. Para ding si Digong nung araw, napikon niyang kay Waldy Carbonell na isang diarista, isang journalist, hinamon niya ng barilan, barilan mismo sa harap ng Davao City. At yan naman ay pag sinerge makikita nyo. Tsaka hindi alam na yan ng buong Pilipinas. Talagang naghamon si Digong. Abay, nagulat siya. Tinanggap ni Waldy Carbonell, nagpunta siya doon sa harap ng munisipyo alas 9 ng umaga. Munisipyo ng Davao City ha, teritoryo ni Digong yon. Nagpunta doon si Waldy Carbonell, naghintay ng 2 oras, namuti ang mata ng mama. Hindi sumipot si Digong. So yan, nananalay tayo sa kanilang ugat, yung pambablap. Kaya nakakawa itong mga tao ng Davao, particularly Davao City. Nagpapabudol sila dito sa pamilyang ito ng mga Duterte. But anyway, that is another ikangay usapin. Balik tayo dito kay Baste na talagang naduwag, umurong ang backlog, umurong ang tumbong kay General Torre. Pero realistically, lamang na lamang siya dito dahil 18 taon nga ang tanda ni General Torre. Lamang na lamang sa lakas, sa edad. Ayun nga lang, malamang maraming bisyo ito. Nakikita naman natin kung anong hinihit-hit niya nung sila ni Elena Darna. Hindi naman siguro mababago yun. No? Palainom din. Si General Torres siguro clean living ito. Walang bisyo to. So kahit pa paano ay mareremedyohan yung kanilang age gap. So ayan, sayang, napakaganda sana kung matutuloy ito. Talagang tututukan to. Baka ito yung mas maging blockbuster pa kaysa mga laban ni Manny Pacquiao. Sana kung matutuloy. Pero abangan din natin, pag napahiya si Baste, baka mapilitan itong sumipot sa Jose Rizal Memorial Stadium dyan sa Manila, kung saan yan nga ang nag-offer na venue para din sa kanilang labanan. Napakaganda sana ha. Pero yung 12 rounds ay medyo mahirap-hirap ngayon. Dapat kasi sa edad ni General Torre, pareho naman silang hindi professional boxers, ay palagay ko yung 3 rounds okay na. Maximum na 3 rounds, 3 minutes each, tamang-tama na yan sa edad ni General Torre. At kay Basti naman ay hindi naman siya professional boxer. Tamang-tama yan. Yan kaya parehas na parehas. So, kaya Basti, sana ikaw ay magpakalalaki, ikaw ang naghamon, tapos ikaw rin pala ang aatras. Huwag kang magtago sa mga pagbaluktot nitong iyong mga vloggers. Yung mga vloggers, siyempre, sabihin yan, may condition si Torre, dapat may condition din si Basti. Ay baluktot ang kondisyon. Wala namang kondisyon si General Torre.
in-elevate lang niya para maging decente ng konti. Hindi naman yung may kipagsuntukan sa kalye, PNP chief ka, may kipagsuntukan ka sa kalye, sa kanal, ay masagwa. Dapat i-formal boxing kahit pa paano. May ring, may gloves, may referee, may timekeeper, kung timekeeper ba ang tawag doon. Ganon dapat, may commentator. Hindi magbabas ka kayo ng mukha sa ikakay sa kalye. Pero gaya nga na si Mina, panood ako isang vlogger, sinasabi niya, kung talaga matapang to si Baste, kung ayaw niya ng boxing ring, ay sumugod siya doon sa Camp Crame. Kung naroon siya, kung talagang matapang siya, sumugod siya doon, doon niya hamunin ng personal si General Torre, doon mismo sa presinto, sa headquarters ni General Torre. Yun ang ating napakinggan sa isang vlogger. But anyway, yan po. Sa ngayon, ngayon po ay July 25, sa ngayon po ay wala pang official si Baste kung babawiin ba niya yung kanyang sinabi na ang ibig lang namang sabihin ay ayaw niyang lumaban kay General Torre. Tingnan natin kung babawiin niya kanyang sinabi at hindi na niya ihahayag, i-request yung kanyang mga kondisyon na napaka-imposible. Mga imposibleng kondisyon yon. Pero alam niyo mga kabayan, sa medyo mas seryosong analysis, kahit anong mangyari sa labang ito ay talagang talo palagi dito si Baste. Kahit mapatulog niya at mabugbog niya si General Torre, ay talo pa rin sa laban si Baste. Bakit kanyo? Kapag nanalo dito si Baste, sasabihin ng mga Pilipino, ay paano hindi matatalo si General Torre? 18 taon ang tanda niya sa'yo, ikaw bata pa, kaya ka nanalo, ugok. Ngayon, kung makakatsamba naman si General Torre at matalo si Baste, mas nakakahiya si Baste. Sabihin sa kanya, alang hiya ka. 18 taon ang tanda sa'yo ni General Torre, tinalo ka pa. Wala ka talaga. Diba? Kaya walang susutan si Baste rito. Kahit ano mangyari dito sa lamang ito, talo. Eto, umatras siya ngayon, lalo siyang talo. So, talaga na yun, dapat maghahamon siya. Yung kukunti ang, kung hindi man niya kasing edad, konti lang kanilang pagitan. Hindi yung 18 taon ang tanda sa'yo, hahamunin mo. Alang hiya. Tapos ikaw naghamon, ikaw pa ang atras. Anak ng pusa.